Operation Romanov. Diyan umikot ang malaking bahagi na ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa harap ng paglutang na ito ay posibleng banta sa First Family at hindi sa Vice Presidente. Samantala, ipinaliwanag din ni NBI Regional Director Jeremy Lotoc kung paano naging national threat ang banta ng pangalawang Pangulo, si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinilalim sa cross-examination ng defense panel si NBI Regional Director Jeremy Lotoc. Ipinakita ng defense panel ang bahagi ng online press briefing ni Vice President Duterte noong November 23, 2024 kung saan tinalakay ang tinaguriang Operation Romanov at ang mga umano'y pahayag na naging batayan ng reklamong grave threats. Pero sino nga ba ang mga Romanov? Silang huling imperial dynasty na namuno sa Russia noong 1613 hanggang 1917. Nagtapos ang kanilang pamumuno nang mag-abdicate si Tsar Nicholas II noong March 1917, kasunod ng Russian Revolution. Noong July 1918, pinatay si Tsar Nicholas II, ang kanyang asawa, ang kanyang 5 anak at ang ilang pangkasama ng mga Bolshevik revolutionaries. Sa pagdinig, tinanong ni Attorney Mark Vinluan ng defense panel si Lotoc kung makukumpirma nito na naganap sa totoong buhay ang mga pahayag ni Vice President Duterte na nakapaloob sa video. Your Honor, we invited the media personalities who have personal knowledge on that date and on that online press conference. And nung tinanong namin sila kung nag-participate sila, sabi nila yes, nakausap nila yung Vice Presidente, bigay sila ng mga katanungan. So definitely yes, nangyari po yun. Nalito naman si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa direksyon ng pagtatanong ng depensa. Nilinaw ni Escudero na hindi maaaring magpatunay ang testigo sa katotohanan ng mga pahayag ng Vice Presidente. They can only testify as to the fact that those statements were made only as to tenor, but not as to the truth, given that he only investigated and was not there. Tinanong din ni Senator Judge Rafi Tulfo si Lotoc kung saan nagmula ang terminong Operation Romanov. Ayon kay Tulfo, una niyang narinig ang terminong Romanov mula kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa isang may isog rally sa Davao City. Ang tanong ko ngayon kay Mr. Witness, matatandaan po ba kung ano yung sinabi ni Mayor Baste Duterte patungkol dun sa Romanov that night? Mr. President, sabi niya, remember what happened to the Romanovs. If I'm not mistaken, sir, parang ang sinasabi niya, kasi mayroong... No, I think when you go to bed tonight, continue. Yes, sir, yan. Sabi ko yan. Okay. When you go to bed tonight, think about the Romanovs. Yung po yata yung pagkasabi. Parang sinasabi niya na baka mangyari sa pamilya niyo yon gaya ng nangyari sa inyo noong 1986. Tataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte. When in fact, it was Baste Duterte ang nabitaw ng salita na yon, warning sa First Family. Sinang-ayunan din ni Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang naging obserbasyon ni Tulfo sa sinasabing Operation Romanov. I don't know about the other senator judges, pero until today, when Senator Judge Rapi Tulfo clarified Opo. na yung palang Operation Romanov a threat against the First Family. Yes, sir. Ang impression ko since last week, nung pag-uusapan natin yung Operation Romanov, threat ito against the Vice President. Tinanong na Senator Judge Alan Peter Cayetano si Lotoc kung bakit dapat umunong makaramdam ng banta ang mga sinasabing target, kabilang ang Pangulo. Gayong nakabati ang pahayag ni Vice President Duterte sa posibilidad ng sarili nitong pagkamatay. Ipinaliwanag ni Lotoc na itinuring ng NBI ang pahayag bilang isang event-based na banta. God forbids may mangyari sa BP na hindi naman alam nung tatlo, then mati-trigger ngayon yung instruction, then papatayin yung tatlo na hindi naman nila alam. We qualify that grave threats sa term namin as event-based condition. From the point of view of law enforcement, ang gulo nun, Your Honor, matter of national security po yun. It's a matter of national security. Tinanong rin ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan si Lotoc kung AI-generated, fabricated o spliced ang video ng Vice Presidente na ipresenta sa impeachment court bilang ebidensya. Yung authenticated video ba AI? No, sir. Ito ba Yes,
fabricated? No, sir. It's Ito not ba fabricated. spliced? Hindi po, sir. So in other words, yung video ay accurate Yes, sir. and representation of what happened. Authenticated. Kasi sir. Yes, Nilinaw naman ni Senator Judge Vicente Tito Soto III ang saklaw ng mga paratang laban kay Vice President Duterte, partikular ang alleged grave threats at inciting to sedition. Sinabi ni Lotok na mga naturang reklamo ay wala pa sa korte at kasalukuyang nasa preliminary investigation. Tinanong naman ni Senate President at Senator Judge Sherwin Win Gatchalian si Lotok kung ano ang naging bate ng NBI sa paniniwalang may kinontrata umano si Vice President Duterte upang ipapatay ang mga sinasabing target ng banta. Ayon kay Lotok, ibinatay ng NBI ang kanyang konklusyon sa mga payag ng Vice Presidente sa online press briefing noong November 23, 2024 at sa muling pagbanggit nito sa isang panayam noong November 26, 2024. Inamin ni Lotok na may ilang typographical errors sa mga dokumentong isinumite bilang ebidensya pero iginiit niyang hindi ito substantial at walang naging epekto sa resulta ng investigasyon ng NBI. Anya, hindi rin nabago ng mga naturang pagkakamali ang nilalaman ng video kung saan sinabi umano ni Vice President Duterte ang mga kwinekwestyong pahayag. Matapos ang 2 araw, natapos rin ang direct at cross-examination kay Lotok. Samantala, inalisan ng House Prosecution Panel sina Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello sa lista ng mga ihaharap na testigo para sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa alleged grave threats. Bernard Ferrer para sa Bayan.